ako hindi ko nasasabihin na hindi makakatulong kasi yun na sabihin mo na huwag kang malungkot, gano'n, huwag kang alam mo yun kasi emotions yan na na may natural process na dinadaanan. Sa ano na lang tayo, magpayo na lang tayo na how you can go through the process of grief uh, easier. Well, not really easy. I mean, tolerable. Ganon to, or accelerate your process from nga yun, yung unang stage, denial hanggang sa acceptance. How do you accelerate your stage to acceptance? Alam mo, isang naririnig ko sa mga counselors, grief counselors, is yung you celebrate the life nung mahal mo sa buhay. Rather than Yun. sisihin mo kung bakit, oo, hanapin mo kung sino sisisihin, why not celebrate the times, cherish the times, no, kasama mo ba siya, no? Ah, Halimbawa, meron akong kilala na anak din ang nawala sa kanya, no? Yung bata ay proud proud moment niya pag nakikita niyang yung bata ano ma ma maawain sa mga hayop, ganon, like madali siyang minsan mag-uuwi siya ng pusa, ganon, or meron randomly nagpapakain siya ng stray dog, yung mga ganon, or ah meron siyang fascination sa insects, butterflies, gano'n, yung mga gano'n nature, Ah, ang ginawa niya is nag-volunteer siya sa animal shelter. Ah, nag-adapt siya ng hayop, pinangalanan niya na pangalan na kung yung bata nabubuhay pa, anong ipapangalan niyo doon? Parang ganon. So you are commemorating the life of this individual. And hin, ano yun, nag-aid yun para ah, hindi dahil para kalimutan yung mga masasakit, kundi mabalikan mo yung mga proud moments mo sa kanya. Ganon, kung halimbawa, interested siya sa arts or sa music, pwede kang mag-collect ng mga ah, pinagigiliwan niya noon. There's many ways. Kung ikaw talaga, ginampanan mo yung role mo as a present parent, yung lagi kang nandun, you will have something. Hindi yung, ano, ano bang, hindi ko alam kung ano gusto ng anak ko eh. Hindi, hindi parang computer lang, ganun. There must be something na pwede mong use it as commemoration nung nabubuhay pa siya. Di ba? Kaya nga nagkakaroon ng mga formation ng mga foundation in honor of this person, in honor of this cancer uh, warrior, di ba? Yung mga ganun. Kasi it's a way for them to handle grief. Ganon. So, ah mas mas healthy yun. At isa pa, isa pang method is, wag mong fokusan yung nawala. Tumingin ka na ngayon, halimbawa nakaka-move on ka na ng konti, tumingin ka naman ngayon doon sa nandyan pa. Kung halimbawa, may tatlo kang anak, isa yung nawala mo yung isa, pero may dalawa ka pa eh. So, isipin mo na lang na those two need you as well. Wag mm. nilang maramdaman na parang nawala lang si ate, si kuya, parang napabayaan naman kami because na masyado kang
nahulog sa despair, sa isang loss, ano, alalahanin mo na meron pang iba na nagmamahal sa'yo and they need you as well. Your presence, ganon. Pwede ka nilang samahan sa ano mo, sa healing journey mo. Ano, kung halimbawa siya merong paboritong routine o paboritong interest, pwede mong anuhin yun, explore how did he or she felt nung ini-enjoy niya pa yung mga bagay na to. Ano, ah yun lang siguro medyo pabayaan na lang muna natin siya, no? At it's okay to be not okay. Pero kung nahuhulog ka na sa darker place, ano, tingin ka lang sa sa iba pong pang mahal sa buhay na mahal ka rin. Ano, yun lang.